sabi nga, usap-usapan, mas madali daw i-impeach ang presidente kasi ang dami na violations na nakomit. Pero makikita mo ang diin ng diin kay Vice Presidente. Nakakalungkot dahil yung confidential fund, yung pukpok sila ng pukpok sa confidential fund, binubuksan nila kung paano ang intelligent community gumagalaw. At pag yan nabuksan ng enemies of the state, nakakatakot kasi every time na kukuha ka ng pondo dyan, questionin, no? Questionin ng mga congressman na hindi nakakaintindi sa trabaho ng intelligence community. Na president na ginawa ni Congressman Chua at ang mga kasamahan niya. Kasi ang linalabanan nyo, oo, may reforms na dapat, pero ang linalabanan nyo, ang isang komunidad na napakahalaga in fighting terrorism, corruption, the influence of the left, child trafficking, intelligence community yan. Maraming trabaho ang intelligence community at ang pagsasailalim ng mga dapat mapag-aralan ng intelligence community nanggagaling yan sa ground. From the ground up, nagkakaroon ng tinatawag, hindi naman order of battle, pero nagkakaroon ng report sa Pangulo na ito ang ating mga potential enemies. Ito, kailangan namin ang confidential intelligence fund para dito. Makita natin na clean-up siya sa kanyang tungkulin, sa kanyang institusyon, dahil isa-isang tinawag ang mga staff niya at isa-isang tinanong tungkol dito sa confidential fund. So makikita natin patuloy. Ang hindi lang siguro, ang sigurong bago lamang ay walang coordination yung nag-file ng impeachment, yung complaint nila. Yung isa at lahat sila, pareho yung dalawa, ay linyado sa ideolohiya. Makikita mo yung isa, filed ng mga almost dati Dilawan na in-endorse ng ng taga-Akbayan, at yung after several days nag-file rin ang Makabayan Block. So makikita natin dito lahat na tinaguri ang kalaban ng Duterte, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ay nagsama-sama para pagtulungang ibagsak ang ating Vice Presidente. Ang nakakalungkot dyan, pag pinag-aralan niya yung complaint, yung unang complaint, base sa news articles at sa salaysay ni Senator Trillanes na lumang-luma na yung tugtugin na yon. Yung pangalawa naman, base sa mga documents na sinubmit sa Good Governance Committee, na kung titingnan nyo yung proseso na yon, ni isang dokumento ay hindi minark as evidence. So, kung titingnan mo legally, napaka-shaky yung ground na tinutuntungan ng dalawang impeachment complaint. Balita ko may isa pa na susubok makakuha ng 1/3 ng signatures para dire-diretso na sa Senado. Admara, 56 years na nating nakikipag-away ang ating sandatahang lakas at ang mga intelligence community dyan sa NDF-LCAC para tumigil na at mamenos na ang mga barangay influence at infiltrated. Pero ngayon, sa isang iglap na nagkaroon sila ng role simula November 2022, 2023, nung sila pa ang binigyan ng tsansa na questionin ang Vice Presidente sa paggamit ng confidential fund. Uulitin ko po, nag-request lang po siya, in-approve, in-authorize ng Presidente. Hindi ho ba dapat ang tanungin ang Presidente? Ano ba yung pinapagawa mo kay Vice President Inday Sara? Ano ba ang jurisdiction niya? Bakit mo ba binigyan? Kaya nasasabi na very partisan. Kasi sa dami-daming confidential and intelligence fund, katulad nga ng binanggit mo, ang pagkaintindi ko, 400 agencies yan, siya lamang ang bukod tanging tiningnan. Yung pinakamalaki,
ang presidente. Anong sabi ni Congressman Chua? Kasi daw may national security duty ang presidente. At para niyang pinapalabas, ang vice presidente spare tire lang. Maling-maling pag-intindi nun ng role ng vice presidente sa demokrasya. Tandaan po natin, si vice presidente po ay successor to the president. Any moment, something happens to the president, yung kanilang dinedemolish na tao na constitutionally ay protected, ang siyang tatayo bilang presidente. Yun yung nakakalungkot sa kagigilan nila na i-demolish ang isang politiko dahil sa kagustuhan ng isa para sa 2028, ginagawa na nila ngayon na napakaaga pa.